buhay. Madalas na may piging at pagdiriwang na nagaganap sa kaharian sapagkat masayahin ang hari din. May 3 silang anak na lalaki na parang may kakayahang magmana ng trono. Sila ay sina Don Pedro, Don Diego, at ang bunsong si Don Juan. Nakatakda na silang papiliin kung ang pagpapari o paglilingkod sa kaharian ng Albania ang tatahaking landas. Agad naman itong sinunod ng kanyang anak. 3 buwan na paglalakbay ni Don Pedro bago natagpuan ang labas wakot ng butong kabog. Ngunit nang nasa tuktok na siya ng bundok, ay namatay ang kanyang kabayo. Hindi naglaon ay natagpuan din ni Don Pedro ang Piedras Platas. Matagal na naghintay si Don Pedro hanggang sa makatulog. Hindi na niya namalayan ang pagdating ng ibong Adarna. Dumapang mayuwagang ibon sa sanga ng Piedras Platas at agad na nagpalit ng balahibo. 7 ulit umawit at 7 ulit ring nagpalit ng balahibo. Nakasanayan ng ibong Adarna na dumumi muna bago tuloy ang matulog. Ang dumi ng ibon ay pumatak kay Don Pedro. Isang idlak lamang at ang prinsipe ng Barbania ay naging bato. Hindi nakabalik si Don Pedro sa kaharian ng Barbania, kaya lubos na nag-alala ang hari. Tulutan niyo ako naman ang hanap sa iyo Adarna. Tatlong taon na hindi pa rin sila nababalik. Ako'y lagi sa nag-aalala ko. Bakit sakit sila ni Papa? Hindi tayo mawawalay sa aking piling. Sa buhay lalo ng Si Don Juan ay dumating na sa puno ng Piedras Platas. Siya ay hindi napagod sa paghihintay sa Adarna hanggang sa lumalim na ang gabi. Humapon na rin sa wakas. Ang ibong Adarna ay dumating na. Si Don Juan ay humanga sa taglay na kagandahan ng ibong Adarna. Nagsimula na itong umawit at nagpalit na rin ng kulay ng balahibo. Si Don Juan ay bahagyang naantok at agad niyang hiniwa ang kanyang palad, ang labaha at hinakaan niya ito gamit ang dayak. Sa tindi ng sakit ay nawala agad ang kanyang antok. Nang dumumi na ang ibon ay agad na iniwasan ito ni Don Juan upang maging bato. Natulog na ang Adarna na nakabuka ang pakpak at dilat ang mata. Marang humakyat sa puno si Don Juan dala ang lintong sintas at agad niyang sinunggaban ng ibong upang maitali sa paa. Dinala niya ang ibon sa imadami. Nuhusan ni Don Juan ng tubig ang unang bato. Si Don Pedro ay tumindig at niyakap ang kapatid. Sinunod niya si Don Diego at sila ay nagyakapan.
Saya nagyapan ang tatlong prinsip. Sigurado sa hindi naman nalaman sa karanasan na ang magandang gawin natin ay patuloy natin sa mundo. At kung patay na, ito ay iwan natin sa kapanarman. Siya ang ating kapatid. Sigurado, malalantad rin ang katotohanan. Kapag ginawa natin ito, sigurado papatusahan ang ating lahat. Kung ngayon ay bubulin ang lamang natin. Kung kanina siya, ay iwan ang natin. Ay kapatid si Don Diego at pumayag na rin sa gusto ni Don Pedro. Pinagtulungan ni na Don Pedro at Don Diego na bubugin si Don Juan. Hindi nang laban si Don Juan. Bumalik sa palasyo sina Don Pedro at Don Diego. Dinagna nilang nakaratay pa rin si Don Fernando. Ama, Nagpilit bumanga ng hari at sabik na niyakap ang dalawang anak na matagal nang di nakita. Ngunit nang malaman niyang hindi nila kasama si Don Juan, ay agad rin siyang nandun. Iniharap nila sa hari ang Adar. wala. Ayaw pa rin pumasa ng ibon sapagkat wala ang tunay na nagmamay-ari sa kanya. Walang iba kundi si Don Juan. Nasa gitna ng kagubatan si Don Juan at tila papanawan ng bait sa hirap na dinaranas. Naga ang buong katawan niya, may pilay sa tadyang at matindi ang nararamdamang gutom at pagkauaw. Tanging ang panawan ng bait sa hirap na dinaranas. Naga ang buong katawan niya, may pilay sa tadyang at matindi ang nararamdamang gutom at pagkauaw. Tanging ang pinalangin ang huli ng pag-asa. O Inang Marilag, nawa ako'y iyong kabahagan at ligtas ang amang may malamang karamdaman. Hindi ko lubos maisip ako'y pinagtaksila ng aking mga kapatid. Kung ito ay dahil sa ibon, sa kanila na ating iyakin, naway sila'y patawarin Diyos na mabaan Sa libis na isang bundok ay sumulpot ang isang matandang ermitanyo at natagpuan niya si Don Juan na nakakampusoy sa lupa. Matinding katag ang naramdaman ng ermitanyo sa sinapit ng prinsipe. Sa ikalawang pagkakataon ay muli nitong ginamot ang sugat ng kawawang prinsipe. Sa isang iglap ay naglaro ang mga sugat ng prinsipe sa katawan. Isang ko sa inyong habang ano kaya ay may babayan ko sa inyo. Ako'y tumulong lamang sa batang bayan. Hindi magmagaling sa pag-usap at pagkakataon. Balik ng kaharian ng Berbanya si Don Juan. Mutla si na Don Pedro o Don Diego na makita ang bulsang kapatid. Agad lumuhod sa harapan ng hari si Don Juan na karatay pa rin sa ikakan at umawit ang ilong Adar na tinitagambong katotohanan. Itang-ulit itong nakapatulila sa pagpapalit ng balahibo habang sinasalaysay ang mga pinagdaraan ng hirap ni Don Juan hanggang pataksilan ng dalawang hukod na prinsipe. Ang inyong pong bunsong anak, nagtiis ng madlang hirap, kamatayan ay hinamak, sa utos mo ay tumupad. Nang matapos ang ikapitong awit ng ibon ay tila hindi man lamang nagkaroon ng karamdaman ng hari at bigla itong nakatayo. Tinipon ng hari ang mga kagawad ng palasyo upang hatulan ng dalawang prinsipe na si Don Diego at Don Pedro. Nahabag si Don Juan sa mga kapatid kaya agad lumuhod sa harap ng ama.
gabi-gabi nitong dinadalaw. Muling nagplano na kataksilan sina Don Pedro at Don Diego. May pag-aalinlangan si Don Diego, subalit nangako si Don Pedro na ito ang magiging kanang kamay sakaling siya na ang maging hari. Talang mapasunod na iskelyo ng pagkakita sa ibang adana ay napatulog si Don Juan sa labis na puyat ng ako.